Masayang-masaya naman sina Jerry at Gwen dahil nagdesisyon na si Luz na iwan na lang itong si Jerry dito sa Pilipinas dahil sobrang nandito daw ang nagpapasaya sa kanya. Dahil naman sa nararamdaman ni Rose na pananakit ng ulo, nakipag-video call siya sa kanyang doktor. Sa susunod mong check-up, hopefully the soonest, we will discuss the best possible treatment to manage your recurring cancer and its symptoms. Saad ng doktor. Naiyak si Rose, tila ba bumabalik na naman ang kanyang cancer. Kaya naman nagdasal ito ng taimtim. Alam ko na hiram ko lang sa inyo ang oras na meron ako dito sa mundo. Nagpapasalamat ako dahil nung nakiusap ako na huwag niyo akong hayaan na mawala na hindi nakikita at nakakasamang muli ang anak ko. Dininig niyo ang dasal ko. At naalala ni Rose yung mga panahon na muli silang nakita ng kanyang anak at nagkasama. Dumating na ang araw na ililipat si Renz ng ibang facility. Masayang nagsalo-salo sina Sandra, Gwen, Matt at Christina sa restaurant ni Sandra. Ipinatikim niya sa mga ito ang bago niyang recipe. Habang masayang-masayang kumakain sina Gwen at Christina, si Matt naman ay busy sa kanyang cellphone na tila ba may kausap. In-inform si Matt na ngayon yung araw na ililipat na si Renz sa ibang facility. Ililipat na siya sa mental institution. At ayon nga sa nag-inform sa kanya ay may escort na mga pulis itong si Renz. Kaya wala siyang dapat ipag-alala. Sina Christina at Gwen naman ay kailangan ng umalis para sa kanilang trabaho. Nang sina Matt at Sandra na lang ang naiwan, napansin ni Sandra na hindi halos kumain ang kanyang daddy. Dad, didn't you like the food? Tanong ni Sandra. I'm sorry, I'm just busy. Sagot naman ni Matt. Is this about Renz? Tanong ni Sandra. Hindi naman nakasagot si Matt. Please stop worrying, Dad. Dugtong ni Sandra. Hindi mo na maiaalis sa akin ang pag-aalala, especially when it comes to Renz. Sagot ni Matt. Yeah, pero 'di ba, binili mo naman na maigi na kailangan nilang bantayan si Renz. Sagot ni Sandra. Yeah, sagot na lang ni Matt. Then you have nothing to worry about, sabi ni Sandra. Habang kausap ni Rose si Sandra ay sumasakit pa rin ang kanyang ulo. Ngunit hindi niya ito ipinahalata sa anak. Gusto ni Sandra na mag-out of town sila ng mag-ina. Pumayag naman si Rose at sinabi niya kay Sandra na planuhin nila ang tungkol doon. Naiyak si Rose. Natakot dahil sa kalagayan niya na maaaring bumalik nga ang kanyang cancer. Nagdasal siyang muli. Ngayong tahimik na muli ang buhay namin ng anak ko. Kung hindi naman po kalabisan na maituturing, hayaan niyo po akong makasama ng mas matagal pa ang anak ko. Panalangin ni Rose. Samantala, habang nasa biyahe ang ambulansyang sinasakyan ni Renz na sinusundan ng mga pulis bilang escort, bigla na lang nahiwalay ang ambulansya mula sa mga escort na nakasunod sa kanila at napansin ito ni Renz. Kahit anong tanong niya sa mga kasama niya ang nurses sa ambulansya ay hindi siya pinapansin at sinasagot hanggang sa huminto ang ambulansya sa lugar na madilim at walang katao-tao. Ibinaba si Renz mula sa ambulansya, nagtaka at nag-hysterical na ito. Ano ba? Ba't di niyo ako sinasagot? Sino nag-utos sa inyo? Pasigaw na tanong ni Renz sa mga kasama niya sa ambulansya. Dinala si Renz sa isang grupo. Ha! May kakausap sa'yo. Hello! Samantala si Rose habang nagsisipilyo ay biglang gumalaw ang kanyang pinto sa CR.
chinek niya ito, tinignan kung may tao. Wala siyang nakita. Kaya bumalik siya sa loob ng CR at tinapos ang pagsisipilyo. Pagbukas ng pinto ay yun naman pala, panaginip lang pala mga kadrama, kaya wala tayong dapat ipag-alala. Buti na lang panaginip lang, pero ito, hindi ito panaginip. Ano yun? Huwag kang mag-alala, hindi kita sasabit. Obviously, may tumulong kay Renz para makatakas. Ang tanong, sino ito? Eto mga kadrama, hula ko lang to ha. Malakas ang kutob ko, si Christina. Pero mga kadrama, kutob lang naman yon. Abangan natin yan. Kaya huwag kayong bibitiw sa mga susunod na episodes dito lamang sa Unbreak My Heart. Maraming salamat po mga kadrama. God bless po. Ingat po tayo palagi. Hanggang sa muli.